invite muna natin yung presence ng Lord sa lugar na to. Although nandito na siya, pero acknowledge natin yung presence niya sa lugar na to through our prayer. So let's close our eyes and pray. Yes, Lord, Heavenly Father, we worship you and we glorify you today, Father. We honor your name, your in this place, your authority in our lives, Father. Thank you, Jesus. Thank you, God, for bringing us here again in your presence, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa lahat na napagdaanan namin through this week, Panginoon, pinakita nyo, Panginoon, pinatunayan nyo yung kaluwalhatian nyo, Panginoon, ang inyong katapatan sa aming mga buhay. Na despite of all the challenges, Panginoon, that we have faced this week, Panginoon, pinatunayan nyo na sa linggong ito, Panginoon, ay tatayo kami sa inyong harapan, that we are stronger and better than before, Panginoon. Thank you, Jesus, for this great opportunity to praise you again, to stand up, to praise you, to clap our hands, to raise our hands to you in worship. Dahil hindi lahat, Lord, nabibigyan ng pagkakataon to praise you. Hindi lahat na pagbigyan ng pagkakataon, Panginoon, na makapunta sa simbahan, Panginoon. But because of your great love, Panginoon, you have chosen us to be here. And right now, we don't want to waste this opportunity, Panginoon, na mabigyan ka ng papurit, pasasalamat, mataas na papurit, pasasalamat sa araw na ito. Kaya, Panginoon, patuloy kayong mag-flow sa lugar na ito. Patuloy niyong buksan ang aming mga puso, ang aming mga spirito, Panginoon. Sa lahat ng ibababa niyo po, Panginoon, sa lugar na ito, patuloy na ma-receive namin ito, Panginoon, ng complete at full, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na may purpose ka, Panginoon, sa lahat na mapapag-usapan, lahat ng aawitin namin sa lugar na ito, Panginoon. Alam namin na uuwi kami, Panginoon, na may dala-dala kaming pagpapala mula sa inyo, Panginoon. And right now, we are so excited, Lord God, to sing, to worship, and witness you, Panginoon, today. Be praised and be glorified in this place. Thank you, Jesus, and we offer it unto you. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Woo! Hallelujah! Amen. Amen. Alam ko, hindi tayo pare-parehas ng struggles. Hindi tayo pare-parehas ng mga napagdaanan this week. Amen. Pero isa lang ang yung totoo. Naging tapat ang Diyos sa atin. Sa kung ano man yung napagdaanan natin ngayong linggo na to, pinatunayan ng Lord kung gaano siya ka-faithful sa atin. Kasi we are standing here, stronger and better than before. Amen. So, dito sa kakantahin natin, sabi nga dito, all of our days, we will sing of His greatness. Kasi kahit anumang season natin, minsan abundant tayo, minsan nasa wilderness tayo, pero yung Panginoon, nandiyan pa rin siya eh. Kahit anumang season, nandiyan pa rin ang Panginoon, tapat pa rin siya. Magbago man ang mundo, magbago man tayo ang sitwasyon, ang mga tao sa paligid natin, yung health natin magbago man, pero yung Diyos hindi siya nagbabago. Kung naging tapat siya sa'yo noon, tapat pa rin siya hanggang ngayon. Amen? So, wag nating i-waste yung opportunity na to na hindi natin siya mabigyan ng highest praise, highest worship, honor sa araw na to. Amen? So, let's sing, come on, church. Hallelujah. Let's sing. Let's sing. Proclaim your awesome power. Tell of mighty deeds. Declare your future kingdom of everlasting peace. And my eyes. And my eyes say, look.
Sabi dyan sa kinanta natin kanina, all of my days, di ba? I will sing of your greatness all of my days. So ibig sabihin, hindi lang tuwing linggo, hindi lang tuwing Sabado, pero dapat natin mapapurihan ng Panginoon araw-araw. Dahil faithful siya araw-araw. Amen? Grabe, kanina nga habang maawit tayo, nafe-feel ko yung sarap yung sarap ng dahil may pinagdadaanan ka, mas lalong masarap umawit, mas lalong nadadama mo yung mga lyrics kasi alam mong totoo yung sinasabi. Alam mo yung totoo dun sa sinasabi sa kanta. Amen? So, patuloy lang natin ibigyan ng papurit pa sa salamat ang Diyos. Let's bless Him. Amen? Dahil alam ko ibe-bless tayo ng Panginoon sa araw na ito. Come on, church. Let's continue to bless the name of the Lord. Let's sing. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Let's sing. Woo! Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Woo! Every blessing you poured out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be your name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Woo! Let's sing, blessed be your name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Continue to be blessed, Lord. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Woo! Every blessing you poured out, Lord, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Father, we thank you, Lord, for this wonderful moment that we are able to praise you with our own voice, Panginoon. With our own body, Panginoon. Thank you, Jesus, for giving us, Panginoon, another life to praise you. Sa lahat ng inawit namin, Panginoon, pinakita niyo, Panginoon, that in and out of season, you are still faithful. Ano man ang pinagdadaanan namin, Panginoon, abundance man or wilderness, Panginoon, still you are faithful. Pero sino ba kami, Panginoon? Sino ba kami para i-bless nyo kami ng ganito, i-save nyo kami ng ganito, protektahan nyo kami ng Panginoon? We are nothing, Panginoon. But because we are your children, Panginoon, I am your child. Yung pagmamahal nyo sa amin, Panginoon, hindi may hahalin tulad, Panginoon, sa kahit sino, sa kahit ano, Panginoon. Dahil kami mga anak nyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, that we are a sinner, Panginoon. I am a sinner, Panginoon. But still, pinapakita nyo sa amin, Lord, na kami anak nyo, Panginoon. And you will help us, and you will save us, you will protect us, you will provide for us. Because you are our Father. That's our identity. That's who I am. Say to yourself, that's who I am. I am the child of God. I am a child of God. Kaya kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, kung ano man yung ini-instill ng kalaban sa isipan natin, say it that I am a child of God. And nothing is impossible to my Father who is in heaven. He will protect us, He will sustain us, He will provide for us, He will heal us. Thank you, Jesus. And we will continue to acknowledge our identity right now. That we are your children. I am your child. You are our Father. You are our provider. You are our friend. You are our everything. Thank you, Jesus. Sure, let's sing. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Say, who am I? Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that come to see would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done.
because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Oh, I am yours. Say, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Oh, I am yours. Whom shall we fear? Whom shall we fear and say? Whom shall I fear? Whom shall I fear? Since I am yours, I'm yours. Whom shall we fear and sing? Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I'm yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I'm yours. I'm yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I'm yours. Let's sing for the last time. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, you told me who I am. I am yours. Oh, I am yours. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na napakasarap magpuri sa inyo, Panginoon. Dahil kami ay may Ama, Panginoon, na nasa langit. At kami ay mga anak ng Diyos. Napakasarap pakinggan, Panginoon. Napakasarap ma-feel na meron kaming tatay, Panginoon,
na nandiyan dyan lang palagi sa amin, Panginoon. Although, Panginoon, naliligaw kami ng landas paminsan-minsan, Panginoon. Nagda-doubt kami, nag-worry kami, Panginoon. Nakakagawa kami ng mga kasalanan, Panginoon, na hindi namin sinasadya at mga sinadya namin gawin against sa inyo, Panginoon. Pero, Panginoon, sinabi nga dito sa kantang ito, Panginoon, madali kaming ma-withered, Panginoon. Madali kaming panghinaan ng loob, madali kaming humina, madali kaming mawala dito sa mundong ito. Pero dahil kami anak ng Diyos, Panginoon, dahil kami anak ng Diyos, kami poprotektahan niyo, Panginoon. Kaya sa mga kapatid natin na nakakaranas ngayon ng mga pagsubok, know that you are a child of God. And nothing can replace that. Nothing can separate us from the truth that we are a child of God. At ano kakatakutan natin? Sabi nga sa inawit natin kanina, kung alam natin na tayo ay nasa Panginoon, wala tayong ibang dapat katakutan, wala tayong ibang dapat alalahanin dahil tayo ay anak ng Diyos. Ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, ang Diyos na nag-create sa atin, ang Diyos na gumawa ng earth. Anong imposible sa Panginoon kung nagawa niya ang lahat ng ito? Amen? Salamat sa assurance, Panginoon. Salamat sa assurance that we have a Father in heaven. That you are our Father, our Savior, our friend, our healer, our everything. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. At sa umagang ito, sa mga oras na ito, Panginoon, buong puso namin, Lord, na tinatanggap kung ano man ang ibababa niyo sa araw na ito, kung ano man revelation, manifestation, and just that you will be pouring out in this place. Continue to open our eyes to see everything. Open our hearts to receive everything. Open our hands to receive from you, Lord. Thank you, Father. And we lift up you. We are looking unto you, Lord. We are so excited, Lord. We are looking forward to witness more of you, Lord God, sa lahat na mapapag-aralan namin sa araw na ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Bring back all the glory, honor, and thanksgiving that belong to the highest name, the name that above every name, the name Jesus. Thank you, Jesus. Everybody will say and shout, Amen. Amen. Hallelujah. Magandang araw po mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon na tayo po ay nasa maayos na kalagayan sa araw na ito. Patuloy po tayong iingatan ng ating pong Panginoon. Sige po, tayo po muna ay manalangin para po sa ating pong gawain. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa araw na inyo po ipinagkaloob sa amin. Patuloy niyo po kaming pangunahan, Lord. And we pray for your leading guidance. Samahan niyo po kami. Give us, Lord, the spirit of wisdom, anointing. Praying, Lord, for the spirit of understanding. Pangungkit po namin na maunawaan ang iyo pong salita. We pray, Lord, for the leading of the Holy Spirit. Gabayan niyo po kami at naway maabot po ng mensaheng ito ang bawat tahanan sa lahat ng dako. Panginoon, paabot mo po ang mensaheng ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyo po namin na ipinagkakatiwala, Panginoon, ang kabuuan ng gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ang ating topic po is with title, Facing the Giants. And our scripture is 1 Samuel chapter 17, verses 14 to 51. So, how do we deal with our giants? Yan po yung ating pong pag-uusapan. This is the famous story po of David and Goliath. Nababasa po natin in the earlier chapter of Samuel, chapter 17, that Philistine armies, it is a war between Philistine armies and Israelites. Nagkakatipon po noon ang mga Philistinian sa Soko, sa lupain ng Huda upang digmain po nila ang mga Israelita. May isang matapang at mahusay mandirigma ang mga Philistinian. Siya po ay si Goliath na may 9 feet and 6 inches tall. So, araw-araw po ay hinahamon niya ang mga
Israelites na pumili ng taong ilalaban sa kanya, at yung kanya pong kondisyon ay kapag siya ay natalo, ay magiging alipin silang lahat ng Israelita. Ngunit kapag siya ay nanalo, magiging alipin nila ang lahat ng mga Israelites. Kaya't doon po ay natakot po ang hari ng Israel na si Saul. Ganon din po ang mga Israelita. At dumako naman po tayo kay David sa kampo po ni Saul. Si David po ay anak ni Jesse. Sila ay 8 magkakapatid at siya po yung pinakabata. At yung kanya pong mga kapatid ay yung 3 niyang mga nakakatandang kapatid ay kasama po doon sa pakikipaglaban sa mga Palestinian. Pero wala po ni isa na nangahas na lumaban doon sa kay Goliath dahil nga po sa takot po nila. Pero ito pong si David ay hindi po siya natatakot dahil alam niya na sasamahan siya ng Panginoon sa labang ito. That truly, yung kanya pong faith, napakatatag po ng kanyang faith na tunay na sa kanya pong pananampalataya ay kaya nilang lupigin itong Pilistinong ito na si Goliath. At nangyari po iyon sa tulong ng ating Panginoon. Grabe po yung ang ginawa po ng Panginoon Diyos, at yan po yung ating pong pag-uusapan kung paano po niya ito nalupig sa tulong ng ating Panginoon. So dito po ay babasahin po natin ang mga sumunod na mga verses in 1 Samuel chapter 17 verses 45 to 50. Sabi po rito, David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." Verse 46, "This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will I know that is not by sword of spear that the Lord saves, for the battle is the Lord, and He will give all of you into our hands." So, ito po yung sinabi po ni David doon sa Philistinians na si Goliath. And then, sabi nga po dito ni David is, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat na narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Siya ay makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." So grabe po ang declaration po dito ni David. It is a great statement of faith. Sabi nga, David is a very confident of his victory. Bakit po kaya gano'n na lamang po yung kanya pong faith? Because David knows that the battle is in the Lord. Kasama po niya ang Diyos sa labang iyon. Kaya tunay na sa pamamagitan ng kanyang pagtitiwala ay alam niya na ibibigay ng Diyos sa kanila ang labang iyon. At malalaman ng lahat ng bansa na ang Diyos ng Israel ay buhay. Tunay na ito po yung nais ni David na maihayag ang karangalan ng Diyos, mapapurihan ng Diyos, maparangalan ang Diyos ng buong daigdig. So yun po yung nais po ni David. With his humble heart, hindi po niya inangkin dito ang tagumpay, hindi po niya inangkin ito sa sarili niyang pangalan, but it is for God's glory. Yun po yung nais po ni David, na mabigyan po ng kapurihan ang ating pong Panginoon. So, napaka-humble po ni David, at yung kanya pong panalo ay hindi niya rin po inangkin sa sarili niya, kundi in behalf of all the people of
Israelites. So, praise God sa buhay po ni David. Verse 48, as the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him. Reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead and he fell face down on the ground. Verse 50, so David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Without a sword in his hand, he struck down the Philistine and he killed him. So dito po ay napatunayan po na that God is not limited as to what He can use to bring glory or to bring victory. Hindi po natin kayang limitahan ang Diyos sa anumang paraan ay kaya po niya tayong pagtagumpayin. Kagaya po ni David, ang hawak lamang po niya ay tirador at yung mga bato. Pero dito po ay ginamit ng Diyos upang mapatay po niya si Goliath. Nang tamaan po si Goliath sa noo, at siya'y bumagsak at yun po yung naging sanhi ng kanyang pagkamatay, bumaon po yung bato sa kanyang noo. So yun po talagang pinakita po ng Diyos na kaya po niyang gumawa ng katagumpayan sa lahat ng kaparaanan. Hindi lamang sa mga bagay na material, but it's all His power sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan. So bilang po mga Kristiyano, tayo rin po ay nais pong bigyan ng Lord ng katagumpayan at yan na po ay ibinigay naman din po niya yan sa atin sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Yesus. Our victory is, sabi nga po, yung victory po ng ating pong Panginoong Yesus is also our victory. So, praise God. Tayo po ay, ano man po yung ating pong kinakaharap na mga giants sa buhay natin, harapin po natin yan sa tulong po ng ating Panginoon. Kagaya po ni David na hindi po niya tinakbuhan si Goliath, instead hinarap niya po ito at sa tulong ng Panginoon ay kanya po itong napagtagumpayan. Kaya wag po natin takbuhan ang mga giants sa buhay natin. Instead, harapin natin ito at doon po kikilos ang Lord. Praise God. Dito po ay pag-usapan din na po natin, ano po ba yung sikreto to defeating the giants in our lives? Ano po ba yung mga dapat po nating iwasan? Sabi nga po, for negatives to avoid. Ito po yung kailangan nating iwasan. At ito po yung hindi ginawa ni David. Kaya't naranasan po niya yung tagumpay. Number 1, do not limit God. Yan po, do not limit God. Ito po yung nais po ng Lord na wag po nating limitahan. Ano po yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Ang gaya po ni David, sabi nga siya po is youngest sa kanilang magkakapatid. Siya po yung pinakabata. Pero hindi po ito naging hindrance upang mapagtagumpayan po niya ito. Umasa po siya sa kanyang sa tulong ng Panginoon at hindi po niya nilimitahan ang Diyos sa kanyang limitasyon. Kumbaga, hinayaan niya tunay na kapangyarihan ng Diyos yung mangyari. So tayo rin po, minsan may mga bagay po tayong nagiging hindrance, yung mga negative thinking po natin. Minsan nagiging hindrance po yan kung kaya't hindi po natin minsan maranasan yung victory sa buhay po natin. Umaga lahat po ng mga bagay na hindi magaganda, yun po yung nagiging hadlang, mga negative thinking po yan na hindi po natin dapat na ina-allowed sa ating pong isip or sa ating pong mga pananaw. Dapat po ang isip po natin is lagi pong mabuti, maganda. It is sinasabi nga po is lagi po tayong positive thoughts and we have godly perspective. Yung pong pananaw po natin is dapat laging maka-Diyos na pananaw, hindi po yung mga negative. Kasi sabi naman po ng Lord in Luke chapter 1:37, for nothing will be impossible with God. Lahat po ay posible sa Panginoon. Kumbaga, nasa isip pa lamang natin na mangyayari yon. With our faith, mangyayari po yun dahil wala pong imposible sa Panginoon. Praise God. So, ano naman po ba yung mga bagay na kung minsan ay nalilimitahan po natin ang Diyos sa mga bagay na sa sitwasyon natin na hindi natin hinahayaan na kumilos ang ating Panginoon. Minsan po kasi we can limit our God kapag nilalagay lang natin siya doon sa isang lugar na hindi po siya makakilos. And then we release Him
pag-araw lamang ng Sunday, pag-araw lamang ng special holiday sa buhay natin, yun po yung, kumbaga, doon lang natin siya inilalabas. So, ibig sabihin, ang Diyos natin ay, siya po ay Diyos na makapangyarihan. He is all-knowing God. He is God in everywhere. He is all-powerful God. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Hindi po natin siya dapat ilagay lang sa isang tabi, sa isang sulok, sa isang bahagi ng bahay. Hindi po yun ang gusto ng Lord. Nililimitahan po natin ang pagkilos ng Lord kapag sa araw lamang na gusto natin siyang sambahin, sa araw lamang na gusto natin siyang purihin. Dapat po ang pagsamba natin sa Panginoon ay araw-araw. Sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon, sabi nga, we must worship God. Hindi po natin dapat nililimitahan yung pwedeng gawin ng Diyos sa buhay po natin. Di po ba? So, sabi nga po is may mga bagay pa rin po tayo na minsan nalilimitahan po natin ang Diyos sa mga nais niyang gawin sa buhay natin. Ito po ay minsan yung kakulangan po natin ng ating pong pagtitiwala sa Panginoon. Minsan nagkukulang po tayo, gumagawa po tayo ng bagay na sa akala natin is kaya na natin yun. Hindi natin kailangan ng Diyos dahil alam na natin yung gagawin natin. Pero tandaan po natin, we must trust God. Sabi nga, huwag po tayong manangan sa ating pong sariling karunungan. Sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust God and lean not in our own understanding. Dahil ang Lord po yung magbibigay sa atin ng lakas, ng karunungan, sa lahat ng aspect ng ating pong buhay, we must trust God na siya po yung kumikilos sa buhay po natin. Wala po tayong magagawa kung tayo lang po yan sa ating sarili. We must not lean in ourselves. At dalangin din natin na sa pamamagitan din po ng ating pong mga panalangin ay we can communicate God. Hindi po natin pwedeng sabihin na kaya na natin ang lahat. Without prayer, pwede tayong mabuhay. Hindi po. Yan po, ang prayer po ay ibinigay ng Lord upang magkaroon po tayo ng communication sa Kanya, malaman po natin ano ba yung nais ng Lord na gawin natin, ano ba yung hindi dapat. Nangungusap po siya sa atin through His Word in the Bible. Basahin lamang po natin lagi ang Bible at yan po yung maging paraan upang tayo po ay makasunod sa Kanyang kalooban. Importante po na mayroon po tayong prayer at ang mga Kristiyano ay lagi po itong mayroon po tayong tinatawag na prayer life. Kumbaga, it is our lifestyle na tayo po ay nananalangin, hindi lang once a month, once a week, or once a year. Dapat araw-araw nananalangin po tayo, tinihingi po natin yung guidance ng Lord. We cannot limit God. We cannot limit. Lahat po ay kaya niyang gawin at kailangan po natin hingin yan sa Lord. Ano pa po ba? Kapag tayo po ay nananalangin, we must expect. Ang isa pong nagiging dahilan, kumbaga nalilimitahan po natin ang Lord sa ating panalangin din po, if we lack of expectation. Kapag hindi po tayo nagtitiwala or nag-aalinlangan din po tayo sa ating pananalangin, ay nalilimitahan po natin ang Diyos. Dapat kapag po tayo ay nananalangin, we can expect God to do great things. Dapat meron po tayong ine-expect na gagawin po ng Diyos sa buhay po natin, na tayo po ay sasagutin ng Lord in all His ways, time, and His will. So, dapat yun po yung lagi nating iniisip pagka tayo ay nananalangin. And ano pa po ba ang nakakapag-limit po sa atin or sa ating Panginoon Diyos upang tayo po ay, upang siya'y kumilos sa buhay natin? Ito po yung ating pong mga pagkukulang or yung mga kasalanan, mga pagkakamali po natin. Sabi nga, when we are sins, we limit God. But God encourage us na tunay na tayo po ay Kanya pong binigyan na ng kaligtasan, but His grace is to repent us from all our sins. Sabi nga po in John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just and purified us from all unrighteousness. Yan po yung encouragement ng Lord sa atin. So always remember that God is our God is a merciful God, and wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Alam ng Lord yung heart natin at kaya po niya tayong patawarin, linisin sa lahat ng ating pong mga pagkukulang. Lumapit lamang po tayo sa Kanya. So, kailangan lamang po to stop to limiting God in our lives is change our thoughts, change our belief, and change our
action. Ayan po yung kailangan po natin na gawin. So, praise God. Number 2 is, the second negative is, do not walk by sight. In 1 Samuel chapter 17 verses 24 to 25, when all the men of Israel saw the man, they fled from him, and we were greatly afraid. And the men of Israel said, have you seen this man who is coming up? Dito po ay talagang natakot po ang mga Israelites. Natakot sila dahil po sa itsura po ni Goliath. Sabi nga, nakita po nila na napakalaki, hindi nila kaya. Yun po yung kanilang naging nakita nila, naramdaman nila na hindi nila ito kaya. Pero sabi po rito sa 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. Hindi po tayo tumitingin sa anuman yung sitwasyon or sa anuman pong mga bagay na pinapakita sa atin ng kaaway. We must walk by faith. At paano po ba natin ito gagawin as we walk by faith? We must have confidence on God. Sabi nga, trusting God and believe that He can do His promises on us. Gagawin niya po yung kanyang mga pangako. Kagaya po kung paano po nagtiwala po si David. Sabi niya po rito sa verse 37, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at oso, ay siya rin magliligtas sa akin sa mga Pilisteo. So, yun po yung pinanghawakan po ni David. Iniligtas siya ng Diyos sa mga oso at Pilisteo. Ganon din ililigtas siya ng Diyos sa kamay ng mga Pilisteo. So, dapat we have confidence, pagtitiwala sa ating pong Panginoon sa kanyang mga pangako. And seeing God beyond the problem, ano man po yung mga ating sitwasyon, may mga problema po tayo, we do not focus on this situation but focus on God. Wag po tayong tumingin sa anuman yung sitwasyon, but ang Diyos po yung ating pong, kumbaga sa Kanya po tayo nakapokus, yung Kanya pong mga salita, yung ating pong panghawakan. May mga bagay na nasisiraan ng loob ang tao because tumitingin po sa mga bagay na nakakapagpahina ng kanilang loob. Pero sabi nga, we walk by faith and not by sight. So, dito po may mga po tayo, giants sa buhay natin, or not literally, ito po yung mga bagay na hinaharap po natin minsan sa buhay natin, but we are holding on God's word. Ano po ba yung mga ito? Sabi, mga problema po. Sabi nga po, ay minsan may mga problema po tayo na sa ating pong pananaw ay parang hindi natin ito kayang malutas, pero tandaan po natin na sa pamamagitan po ng mga pinagdadaanan natin problema, diyan po kumikilos ang Lord at tunay na nagpapakilala po siya that God is bigger than any problem. Kaya po niya itong solusyonan. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya as we walk by faith. Ano pa po ba? Mga bagay na ito na dapat po nating pagkatiwala sa Diyos. In times that we are discouraged, kapag tayo po ay nadi-discourage, panghawakan po natin ang salita ng Diyos in Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous. Yan po yung sinabi ng Lord kay Joshua na kailangan po nating maging matatag, maging malakas. Alam niya na may bilang tao, tayo po ay may mga kahinaan, pero siya po yung ating magiging lakas, sasamahan niya po tayo, magpakatatag lamang po tayo. Yan po yung kanyang pangako sa atin, ng ating Panginoon. And then, in our failure, isa po yan sa mga bagay na mga giant yan sa buhay natin. Kumbaga, through failure, minsan hindi na po tayo makamove on, nandun na lang po tayo sa past, parang hindi natin nahirapan po natin i-let go yung mga past na yon, at doon na po tayo nag-focus. Pero sabi po ng Lord in Isaiah 43 verse 18 that we must let go. He has created something new. Yan po yung sinabi ng ating Panginoon. Meron po siyang laging bago na gagawin. So, we must move forward. Moving forward. Nais po ng Lord na tayo po'y patuloy na magtiwala sa Kanya. Nais ng Lord na maranasan po natin yung Kanya pong ibibigay na panibago. Meron po siyang hinihanda sa atin na panibagong lakas na kaya nating harapin. Ano man po yung mga failure natin sa buhay natin,
ay mapagtatagumpayan po natin yan sa biyaya ng Panginoon. And then, isa pa po, ang isang giant na yan sa buhay natin, when we feel confused, kapag tayo nako-confuse, ano po ba yung mga confusion na yon? Minsan po kasi nararanasan natin yung mabuti, yung hindi mabuti, pero sabi nga po dun sa Bible, in mga ngaral, mayroon po laging tamang panahon eh. May mga kanya-kanyang panahon po yan. May mabuti, minsan maganda, minsan maayos, minsan hindi. Pero sabi nga po, minsan may battle po tayo, pero meron din po tayong katagumpayan. So, dapat lagi po tayong mag-focus na lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin ay may katapat din po yan na magaganda. Hindi naman laging hindi maganda, lagi pong may maganda. And this battle na tayo po may kinakaharap, meron din po tayong tatanggaping tagumpay. So, praise God. So, ano pa po? Compromise our faith. Ito rin po yung isa sa mga giant sa buhay natin. Nakakompromise din po minsan yung ating faith. Pero sabi po ng Lord in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and give Him our top priority. Dapat siya po yung lagi nating inuuna sa buhay natin. Tayo po yung dapat na maging example kung paano po tayo ay inuuna po natin ang Lord sa buhay po natin as a top priority. Yun po yung mga bagay na nagiging hindrance po sa atin para kung minsan po kasi yung nga po nagiging nagiging hadlang ito pong mga giant na ito. Pero sabi nga po, God will never allow us sa mga ganitong pong sitwasyon. Patuloy niya po tayong i-equip para mapagtagumpayan po natin ito. Kung minsan po ina-allow niya talaga ito para po maranasan natin yung kanya pong kapangyarihan sa biyaya po ng Lord. I-equip po tayo ng Lord in this battle. So, praise God. Ayan po yung sinasabi dito sa second. The second negative is, do not walk by sight, but walk by faith. So, yun po. And number 3 is, the third negative we must avoid is, do not listen to your feelings. So, do not listen to your feelings. And verse 24, when all the men of Israel saw the man, they fled from him and were greatly afraid. They were controlled by their feelings and their fears. So, ito po yung, kumbaga, naging hadlang yung kanilang nararamdaman na takot sa kung ano man yung gusto ng Lord na gawin sa buhay po nila bilang sila po ang mga chosen nation. Pero dahil po sa takot ay hindi po nila ito nagawa. But praise God na mayroon po talagang ginagamit ang Lord upang matupad yung kanya pong mga plano. So, tandaan po natin that feelings are not faith and faith is not a feeling. So, yun po yung sinabi po dito. Feelings are on the human level, whereas faith is on the spiritual level. Feelings are subject to change, whereas faith is constant. Feelings are centered in you, whereas faith is centered in God. Feelings handicap, whereas faith will strengthen you. So in short, we must stand on our faith, not in our feelings. Dahil ang feelings po ay nagbabago. Hindi po siya consistent. Pabago-bago po yung ating nararamdaman. So we must stand on our faith. Hindi po sa nararamdaman po natin. Ito po si Saul is siya po talaga yung dapat na maging, siya po dapat yung lumaban doon kay Goliath. Kasi siya po yung hari eh. Siya po yung dapat. Pero, dahil po sa kanyang takot, hindi niya po nagawa yon dahil sa kanyang takot. Dinaig po siya ng kanyang takot, yung kanya pong nararamdaman na takot. Hindi niya po nagawa yon. Kasi nga po, he limit God with this feeling. Siya po ay na-disappoint dahil sa itsura po ni Goliath, na sa kanyang nararamdaman, sa kanyang yung kanya pong kumbaga isip niya ay hindi niya po kakayanin. So he limit God. And Goliath defeated the Israelite on fear alone. So dito pa lang po natalo na po ni Goliath yung mga Israelite sa pamamagitan pa lamang ng takot. Yung takot po na naramdaman ng mga Israelita ay kumbaga naging naging point na po yun ni Goliath na sila'y natakot because they paralyzed on their fear. Kumbaga doon po parang hindi na sila nakakilos, natakot na po kasi sila. So
Yun po yung naging bunga po ng takot na naramdaman po ni Saul. Na-miss po niya yung mga great opportunity na nais pa ng Lord na ibigay sa kanya. At hindi po naging maganda ang pagtatapos ng kanyang buhay. Kung ating pong babasahin ang buong kabuuan po ng mga chapter na ito, ay malalaman po natin kung ano po ba ang naging end ng buhay po ni Saul. Dahil po sa kanyang naramdaman, sa kanyang feelings na kanyang sinunod at nilimitahan niya po ang Diyos sa kanyang naramdaman. Pero sabi nga po, tayo rin po, kung minsan nalilimitahan po natin ang ating Panginoon sa ating pong nararamdaman, minsan nalilimutan din po natin ang Lord kapag po tayo ay may mga giant fear na pinagdadaanan. Di po ba? Minsan po may mga ganun po tayong sitwasyon, lalo na po ngayon sa panahon po na pandemic. Di po ba? Meron po tayong mga tinatawag na health insecurity. Kumbaga, yun po yung takot na inilagay din ng kaaway sa atin. Kumbaga, yung takot natin na kapag tayo ay inubo pa lang or may naramdaman tayong hindi maganda, parang nakokonek siya agad sa hindi magandang kondisyon, or ganun din po sa mga taong nakakasalamuha po natin kapag sila ay may nakita natin sila na hindi maganda yung kanilang health, is parang nagiging aware po tayo. So yun po yung mga takot na yun yung inilagay po ng kaaway sa nararamdaman ng tao. Kumaga naging nakokontrol po yung tao. Hindi niya po kayang gawin yung mga gusto niyang gawin dati. Kahit na po sa bahay, di po ba? Kapag ikaw ay lumabas, pag uwi mo, hindi pwedeng pumasok ka agad. Siyempre, maglilinis ka na ng iyong katawan, lahat, papalitan mo yung mga damit mo, mga gamit mo, lilinisin mo lahat, i-disinfect mo. Kasi andun lahat yung takot na baka makahawa ka, baka may dala kang virus. Pero, kailangan natin mag-ingat. Iniingatan din po natin ang pamilya natin, iniingatan po natin yung ating sarili. But, wag naman po na parang ang tao ay nagiging paranoid na. Napaparanoid na, nasa lahat na lang ng ating gagawin. Lagi iniisip natin, baka magkaroon ako ng ganito, baka magkaroon ako, mahawa ako. Hindi po ganoon Kasi gusto ng Lord na magtiwala tayo. As we pray for blood covering, as we pray for God's grace, iingatan po tayo ng Panginoon. Nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya Yung kalusugan natin, nais ng Lord, ipagkatiwala natin that He is God in control. Kontrolado po niya ang lahat ng sitwasyon. Kapag tayo po'y nananatili sa Kanya, nananatili rin po siya sa atin. Hindi po niya tayo pababayaan, hindi niya po tayo iiwan. Kailangan din po natin mag-ingat, pero ang trust po natin ay nasa Lord, hindi po sa ating sariling pag-iingat. That we must recognize that our God is our shield. Siya po yung bibigay sa atin ng shield. Not only our face mask, not only in our face shield, but blood covering, buong katawan, buong kalusugan, maging buong pamilya mo, iingatan ng Lord kapag ikaw ay nananampalataya that our God is in control. Dahil tayo po iingatan niya po tayong lahat. So, ito po yung mga paraan na ayun po ito yung mga tinatawag natin na nagiging dahilan din po dahil po sa takot, but we must trust God that He is God in control. Iingatan niya po tayo. Maging din po yung ating pong mga mental health insecurities niya sa panahon po ito ay nararamdaman po ng mga tao, yung worries, yung fears, yung anxiety, yung depression, yung walang peace of mind. Umaga, yun po yung nararamdaman ng tao Pero as we trust God, alam po natin na minsan yung ating pong mind napupuno po kasi yan ng mga bagay na negative Mga negative na nagiging dahilan para ang tao ay hindi na makakilos, hindi na makapunta sa church, natatakot, hindi na makapunta sa mga gawain na alam natin na kapag naman tayo ay nasa Panginoon, iingatan naman po niya tayo Baga may mga takot po talagang nararamdaman sa isip pa lang, nararamdaman na natin na naisip pa lang natin ay iniisip na natin na hindi pwede, hindi natin kayang gawin. But our God is Almighty God. Alam niya po ang lahat, alam niya ang sitwasyon. Kilala niya po tayo. Kung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, iingatan niya naman po tayo. At sabi nga, don't limit God in our feelings. Because God wants us to have dependent on Him. Kumbaga, we must have depend on Him.
We must increase our faith on Him. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po ba na ito pong pandemic ay ginagamit po ng Lord to do His purpose, upang tayo po ay manampalataya, upang tayo po ay manalig sa Kanya, to increase our faith. He is God, Almighty God. Kaya niya namang i-wash out ito, kaya niyang patagilin itong pandemic na ito eh. Lahat ng bagay is under His control, under His power. He is above all. Pero bakit hindi pa ito ginagawa ng Lord? Because God is in, gusto po ng Lord na maging mas malalim pa yung ating pananampalataya sa Kanya. Maging mas deeper pa po yung pananampalataya natin sa Kanya. Gusto niya na lumapit tayo sa Kanya, recognize Him, believe Him, that He is our provider, He is our healer, that He is God in control. Sa panahon pong ito, wala pong mga tao na hindi po naapektuhan. Pero patuloy po tayong naririto. Patuloy po tayong binibiyayaan ng Lord ng lakas, buhay. Pinoprovide yung ating pangangailangan. Pinagagaling. That truly, God is with us. Nais po ng Lord na magpakilala po sa atin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na tayo'y patuloy na mag-increase yung ating faith, yung ating pong pananampalataya sa Kanya. Huwag po nating pangunahan ang Diyos sa mga gagawin po natin. Nais po ng Lord na siya po lagi yung hinihinga natin ng gabay at tulong. So we must have a positive thoughts. We must have godly perspective na ito po, that COVID will end soon. Ito po'y matatapos na sa tulong at habag ng Diyos. Huwag po nating sabihin na matatapos ito sa year 2023, 2024. Hindi po, huwag po natin yung i-declare. Ang i-declare po natin, matatapos na ito sa biyaya ng Lord. Tutulungan po tayo ng Lord. Kahabagan po tayo ng Lord dahil tayo naman po ay nananalangin. Not only on our nation but all over the world. Tayo po ay nananalangin for the pandemic recovery of all the world, na patuloy na ang Lord po ang magbibigay sa atin ng kagalingan, physically, spiritually, and emotionally. And God's purpose will prevail. So praise God, ito po yung pangatlo na ating pong pinag-aaralan. The third negative is, do not listen to our feelings. Huwag po tayong makinig sa anuman po yung nararamdaman natin, dahil ito po ay hindi po ito yung talagang truth na tinatawag. And as in Proverbs chapter 12:15, sabi po dito, the way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Sabi nga po rito, sa Tagalog nito ay ang mga mangmang ay laging iniisip na sila ang tama, ngunit ang mga matatalino ay handang laging tumanggap ng payo. So tayo po, binigyan po tayo ng Lord ng feelings, ng nararamdaman natin. For a reason, hindi naman po tayo parang robot na walang pakiramdam. Pero ang nais lamang po ng Lord ay huwag po natin itong gamitin sa mga bagay na nakapagbibigay po sa atin ng mga unhealthy condition or na-overload po yung mind natin of negative emotion, yung ating pong mga nararamdaman yung heart natin. Huwag po nating hayaan na ma-overload po ito ng mga negative emotion. Di po ba? Praise God. Salamat po sa Panginoon. And number 4 po is, the fourth negative is, do not listen to others. Sabi nga po in verse 28, David's brother Eliab said, why have you come down? In verse 33, the king tells David, you're not able to go in against this Philistine to fight with him, for you are but a youth. In verse 43, Goliath, the enemy, says, am I a dog that you come to me with sticks? And the Philistine cursed David by his gods. So dito po ay, sabi nga po is, David got hit from every direction. He was discouraged by his family. He was discouraged by the king. He was taunted by his enemy. So dito po ay talagang nakaranas po si David na siya po ay ma-underestimate, ma-reject, ma-persecute, or siya po yung parang insignificant, worthless. Ito po yung mga narinig po ni David dun sa kanyang pamilya, sa hari, sa kanyang sa kaawan niya na si Goliath, pero hindi po siya nagpa-apekto dito sa kanyang mga naririnig sa paligid niya. Kumbaga, itinuring niya itong parang challenge sa kanya na pwede niyang gawin ito. Hindi po siya nagpa-apekto sa sinasabi sa kanya sa paligid. At yun po yung, kumbaga, doon po mas lalo pong nagkaroon po ng si David ng eagerness na gawin po yung mga bagay na yun na
akala po ng iba ay hindi niya kayang gawin, but by God's grace is nagawa po niya sa tulong ng Panginoon. So tayo rin po, kung minsan nakakaranas po tayo ng persecution, maging po sa pamilya natin, nararanasan po natin yan. Maging po yung mga rejection, di po ba, sa ibang tao na parang hindi naman po agad-agad, na minsan may gagawin ka na hindi naman nila agad na-appreciate yun, minsan nare-reject pa. Minsan, we feel underestimate kapag hindi po nila, baga parang iniisip nila, we are worthless, we are insignificant. But, ito lamang po yung tingin ng tao. Tingin lamang po ng tao yan, but sa tingin po ng Diyos, tayo po is napaka-worthy. Tayo po ay napaka-important sa Kanya. And we are useful din po. Tayo po ay Kanyang mga anak na alam niya na kapag po tayo ay nagdedepende sa Kanyang salita, ay nag-glorify po natin ang Lord. Huwag po tayong makinig sa sinasabi ng iba na mga negative, dahil hindi po yan makakatulong sa atin. Kailangan lagi po tayong, kung may mga naririnig po na tayong mga ganoon, mga negative, maganda po na i-reverse po natin yung mind sa mas maganda. I-remind natin, trust God, sabi nga po is, trust God, rely on Him, and then, get to work. Patuloy lang, magtrabaho lang tayo, maglingkod lang tayo para sa Lord. Alam natin na ang Lord po yung magbibigay sa atin ng katagumpayan to defeat the enemy. Sabi nga, as David example on his faith on God, na talagang sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya is natupad po yung layunin ng Diyos na ipagtanggol ang mga Israelita laban sa mga kaaway, laban kay Goliath and all the Palestinians. So, praise God that truly as a Christian, we also rest in God's victory. Binigay ng Lord ang katagumpayan kay David sa mga Israelites, at tunay na sa katagumpay na yon kasama nila ang Panginoon. Di po ba? Praise God sa lahat ng biyaya po ng Panginoon na sila po'y binigyan ng katagumpayan. At tayo rin po, we rest in God's victory. Pinagtagumpay na po tayo ng Panginoon. Sabi nga, God is the one who wins the victory and we rest on His victory. Ay binigay na po ng Lord sa atin ng katagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. That truly, lahat ng ito ay atin na pong nilalakaran ang tagumpay na ito. So, salamat sa Panginoon sa buhay din ni David na naging encouragement po para po sa ating lahat. Nawa po ay may mga natutunan po tayo sa ating pong pinag-aralan sa araw na ito. At tunay na atin pong balikan, ano po ba yung ating pong title? Facing the Giant. Yan po yung title ng ating pong pinag-aaralan. And the whole message ng ating pong Panginoon is, do not limit God, do not walk by sight, do not listen to your feelings, and do not listen to others. So, yun po yung nais ipahatid ng Lord na mensahe sa atin. It is an encouragement. Sabi nga po, there are many forces that will bankrupt your faith. But kapag ito po ay ating ginawa, yung mga bagay na ito ay yung pong mga nais ng Lord na gawin natin at iwasan po natin yung mga bagay na hindi natin dapat gawin. Sabi nga, God wants you to walk by faith. God wants you to depend on Him. God created us to be dependent on Him and to walk by faith. So, praise God. We are now walk by faith and not by sight. Thank you sa Lord dahil ginagabayan niya po tayo at kanyang mga salita ay patuloy na inihahayag niya sa pamamagitan po ng mga mensaheng ating pong natatanggap. Salamat po sa Panginoon at naway pagpalain po tayo ng Lord sa mensaheng ito na ating pong pinag-aralan. At tayo po ngayon ay nasa ating conclusion. Sabi nga po rito, we conquer by faith when we trust God's power. So praise God, sa pamamagitan po ng kapangyarihan at tulong ng Panginoon, magtatagumpay po tayo. Katulad po ng tagumpay na ibinigay ng Lord kay David, tayo po ay bibigyan din ng Lord ng tagumpay sa ating pong mga, anuman po yung ating kahinaan, ay ang Diyos po ang magbigay sa atin, magbibigay ng ating kalakasan. So, salamat po sa Panginoon. Salamat po, naway ang mensaheng po ito ng ating Panginoon ay tunay po na mai-apply din po natin ito sa ating buhay. Patuloy po niya tayong palalakasin. So, praise God. Sige po, tayo po'y manalangin.
Lord, maraming salamat sa mensaheng ibinaba mo, Lord, sa araw na ito. Salamat, Panginoon. We declare the victory na tunay, Lord, sa mensaheng ito kami po'y pinagtagumpay muna at tunay na lalakaran namin ang tagumpay na ito sa tulong at biyaya mo, sa kapangyarihan mo po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay mo po sa amin. Nawa, Lord, ay patuloy niyo po kaming samahan, that you always guide on us, and patuloy, Lord, na ingatan niyo po kami, huwag mo kami pabayaan, that truly, Lord, lahat ng aming po mga dapat gawin, turuan niyo po kami. We pray for your leading, guidance, and direction. Thank you so much, God, by your grace, sa lahat-lahat po. Salamat sa katagumpayan. Thank you so much, at ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. God bless us all po. Thank you, and happy Lord's Day po. Salamat po. God bless. Ayan, good morning po ulit sa ating mga kapatid. Ngayon po dadako na po tayo sa ating Grace of Giving. So ang verse po natin for today is makikita po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. So ang sabi rito, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Ayan. Base po dito sa verse na ito, this is one of the most basic principles of giving. Katulad din po ito noong unang panahon, pagtatanim. Yan. So kapag, alam naman po natin na kapag tayo nagtatanim ng kaunti, yan, alam naman po natin na kakaunti rin po ang ating aanihin. And kapag tayo naman po ay nagtanim ng marami, so we will expect na marami po din ang ating aanihin. Pero that's not it. One of the most important things na kailangan po nating i-consider din is kung paano po natin siya tinanim. So sa mga plantito at plantita po dyan, alam naman po natin na kapag tayo po yung nagtanim, hindi lang po yun basta paglalagay ng seed or paglalagay ng punla sa lupa and then that's it. So we need to place effort and work and dedication habang po tayo nagtatanim. So, kailangan huhukayin po natin siya, didiligan po natin siya araw-araw. Sinasabi ko po ito dahil na-apply din po natin to sa act of giving. Sa panahon po ngayon, especially in this trying times na may pandemic, we all know that we are all struggling financially, physically, and mentally, and also spiritually sometimes, lalo na po tayo po ay nasa virtual lamang po sa mga panahon na ito. Pero hindi po dapat yon nakakasagabal sa ating pagbibigay sa Panginoon. Kapag po tayo nagbibigay, masasabi po natin na nag-place po tayo ng effort kung nagbigay po tayo ng walang pag-aalinlangan, no hesitation, no regrets, and in pure hearts. So kapag dalisay po ang ating puso and generous po talaga tayo na sa mga binibigay po natin sa church, yun po yung nakakonsider natin na act of generous giving. So, yun lamang po. Maraming salamat and magbigay po tayo. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed
be your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord.